Ano nga yung topic natin na maraan? Mahalaan ng pagkakakilos ng paglilingkod sa kapwa. Paano ba maglingkod ng epektibo sa kapwa? Gamitin ang iyong mga Ano ba? Tanya. Okay. Hindi matyaga. Tama. Siyempre. Kapagpunta ba? Okay. Hindi mali ka. Bilang ba? Maging? Mag-aaral. Maliwanag na ba ito sa inyong lahat? Maliwanag na ba? Oo. Bago yung sa ating lalakayan ay Imasan na sabay-sabay ang ating layunin. Bago tayo magpatuloy sa ating lalakayan ay meron akong mga larawan na ipapakita. Ano kayang dalawang bagay nito? Ito ay dito naman ilawon. O sino kaya sa inyo ang mapagbibigay kung ano yung kahalagahan ng dalawang bagay nito sa ating buhay? Punta dito sa atin. Sino? Louie. Sige, sige Ray. Ano ba yung mahalaga ng tubig at ilaw sa inyong mga araw sa buhay? Yung tubig po is ginagamit natin sa linggo pag pagkakain o ginagamit natin ito para sa ating mga gamit. Kailangan mo natin ito labahan. Ang tubig po ay para po hindi po tayo mag-dehydrate at magkaroon ng sakit. Ang ilan naman po ay binibigay iwanan sa ating tahanan, ganun din po sa mga daanan sa ating paligid. At upang po tayo ay makakita sa buhay. Okay. Sino ba? Si Silagan. Si Silagan. Si Bea. Wala? Sino ba gusto? Sige, ang gusto ko kayo ay revive to others. Sino ba? Wala na? Okay, sorry. So, ang tubig po is importante po sa ating everyday lifestyle. Lalo na po kasi po, lagi-lagi po tayo kumakain. So, need po natin ang tubig para po still hydrated po yung ating body and ang ating immunity. At ang tubig din po ay ginagamit natin sa maraming bagay. Like, maglalaba po sa ating rin, paghugas ng plato, pagliligo. At ilan naman po, energy is needed po natin para po sa ating tahanan, para po magpanatili ang kalimagagan po. At syempre po, meron na po sabi na ang ilaw ay nagbibigay ng liwanag sa ating buhay. Ganun din po sa mga ekskinita or malilim na daanan. Ang ating tatalakayin ay patungkol sa Mga unsong paggamit ng tubig at enerhiya katuwang ang kapwa. ano ba ibig sabihin ng enerhiya? Enerhiya o? Kuryente. Okay, kuryente. O ano naman yung kapwa? Sino ba sa amin ang halimbawa ng kapwa?
Sino? Russell. Asik. Kaibigan. Kaibigan. Sino sa inyo dito ang gumagamit ng cellphone habang naka-charge? Diba? O, maliban kay Ayos. O, sino? Si Ate? Andrea. Sabihin mo kaya? Sabihin mo, nagpapakita ba yun ang pagtitipid sa kuryente? Bakit hindi? Hindi ko maayos ang mag-recharge ko. Kailangan ko yung correct mo. Sino ka? Palakan mo rin si Ate. Miguel. Ginagawa mo ba yung bagay na nakapagin yung yung grupo habang nag-brush ka o nangyayos ng bata? Alam ko si pero meron mo ba naman maliban kay sir? Meron mo ba naman? Ha? Wala? Sino? Wala na? Hindi wala. Meron tayong mga paraan kung paano maging matipid sa tubig. Sino kaya ang mga pagpilisan mo kahit tatlong graso? Tatlong halimbawa lang. Mga paraan na nagpapakita ng pagtipid sa tubig. Louis. O si ano? Ayun. Kaya isa lang. Ako kaya ang nakabukas ng tubig para Okay. Ma. Si Ate sa Biblia. Ini ba yan? Kahit na may saon? Hindi sa lang. Tignan natin kung mayroon nga nabanggit dito sa una ay bumili ng matibay na lalagyan na maaaring paghimaan ng tubig. Ayusin ang tumutulong gripo. Gumamit ng bastong tubig sa pagliligo. Ayusin ang sirang tubo na nalagyan ng tubig. sa una, bumili ng matibay na lalagyan na maaari pa yung mga sino yung mga dami dito sa bahay? Diba? Sure natin na matibay yung lalagyan na dahil hindi natin alam ko baka ito ay biglang sa number ko ayusin ang tumutulong dito. Sino dito gumagawa nito? May gumagawa ba nito sa inyo? Sa papa niyo meron. Gumamit ng mas tubig sa pagligo. So dito yung maligo na pang wala nang bukas. Ha? Wala? Mabuti kung wala. Diba? So ayusin ang siyang tubo ng galuyan ng tubig. Ngayon naman ay mga paraan ng pagdidibid sa kuryente. Sino kaya magpipinang bawa? Okay. Sino pa? Aisha. Magbuwas po sa pag-aaral ng mga kaya. Okay, dito doon. Okay, tama. Sino pa? Si Precious. Okay. Ngayon ay tignan natin kung may mga pareho kayo na pag-ito sa atin. Mga paraan na pag-ibig na pag-ibig. Ang una ay Gagawin na sa electric fan kapag hindi ginagamit. Bawasan ang mga appliances na ginagamit. Bunutin ang masasak na TV kapag hindi ginagamit. Iwasan ang palaging paggamit ng washing machine sa paglalaba. so itong iwas
Ay, okay lang sa inyo. Hindi na. Sige, ngayon. Kung tunay nga maliman sa natin ang mga parang ito, ay magkakaroon tayo ng activity. Siyempre, magkakaroon tayo ng role play. Siyempre yung ano ba? Tulog siya, okay yung group 1 at ito yung ito. Sa group 1, ay mapakita mo yung pagdidikit sa tubig. Okay? Kaya yung simpleng yung walang pag-iwanan. And, and then, ito po, kailangan makita din ninyo kung ano yung epekto ng sa buhay natin. Ha? Okay? Bago kayo magsimula ay ito ang ating pamatayan sa buong gagawin. So, meron tayong 5 points kapag may sakatawas to information ang inyong ang biglaan nyo, and 3 points naman kapag kulang, and 2 points kapag hindi sapat at kulang. Meron tayong material na laman, presentasyon at operasyon. So, dapat makita po yung pagtutulungan ng mga session. Okay, liwanag? Maraming sinunod.
Ilang points yung maaaring ibigay sa group 1? Meron tayong 15 over 15 points. Bakit 15 points? Sino ba? May sasagutin sila yun ng mais at ibahagi mo sa mais sa pamamagitan ng pag-rotate. Okay, sige. Group 1. Ilan points ibigay sa group 2? Tayo. Okay, Jay. Guys. Ano din po sir, 50? Bakit? Ano po sir yung facial expression nila, yung graphs, tapos kung paano po nila na-deliver yung at pag-share po ng paggamit na nila. Bilang isang mag-aaral, kung man ako pwede, bilang isang mag-aaral, paano mo maisabuhay ang magiging ng tubig at kuryente sa inyong tahanan? Paano mo maisabuhay ang pagiging ng kuryente at tubig sa inyong tahanan? Isipin po sir na isipin po na kuryente sir na yung sa dali ko para po mawawasan na rin po yung mga bayanin po para hindi na rin po mahirapan na gawin po sa tubig sir para din po hindi rin po tumaas yung mga bayanin na gawin po na po para din po itugan. Ano kaya yung mga simpleng gawin mga simpleng hakbang paano mo makita yung activity sa araw-araw sa tahanan? Mga simpleng hakbang lang. Okay? Sino ba? Aisha, ano mga simpleng hakbang na gusto mong gawin para makita yung pagiging sa tubig at kuryente? Sa simpleng gawa ng Mr. Light sa mga appliances ko, pagpaparatili ko, i-off ko kung hindi naman pumilit or hindi naman pumilit. May mga parang na nga yung ating sinakay. Gustong magamit ng tubig at enerhiya makatuwa ang kapwa. Ano nga ulit yung mga paraan na magiging ng tubig? Ayusin ang mga silang tubo, paglaluyan ng tubig, tapos bumili ng matibay na limahan ng tubig. Sa kuryente, tama. Ngayon, kung darating ang araw na mahalin sa taas ninyo, o kayo, halimbawa kayo, magigamitan kayo ng barangay. Ano kayo magiging lagi sa inyong lugar? Sa antas ng mga tubig sa tubig. Wala sila na niya, ito na niya. Halimbawa, magigamitan ka ng barangay. Ano kayong mga plano mo para sa inyong barangay? Kapag sa inyo. Halimbawa, magigamitan naman ito. Kailangan nga, kailangan natin.
man, leader, halimbawa, kapitan, man. Ano ba yung mga hanggang na gawin mo para makapit ang barangay sa tubig at kuryente? Tawag ka ng meeting, mga kasama na ganito ang gagawin natin na magkakaroon tayo ng sa pagdilit sa kuryente. Magtanong ako, yung pagtatanim ng puno kaya, nakakatulong ba siya sa pagdilit ng kuryente? Bakit? Hangin? Malandong, di ba? Yung bayan. So ngayon, kung magkakaroon tayo ng pagsusulit. Ako sa akin, pinalakot. Ngayong ako. So dito na yung pag-ito, dito natin sasagutan.
Then, iba po yung shower, kung lang yung malabas. Number 5. Okay, yeah. Ang pagkiwanan dito is Number 6. Si Ate. Number 7. ang pagkain ng solar love dahil ay technology ang Number 7. Alam mo na si number 8. Ang paggamit ng washing machine sa paglalaga ay hindi nakakatulong sa pagkikipid ng tubig. Anak number 8. Mali. Akademik po ang paggamit ng washing machine. Tubig kasi diba hindi ko tubig yung usapan, di ba? O, di ba? O, dapat yung tubig na. Okay, number 9. Ang pag-iwan ng electric fan ng bukas kahit walang tao sa silid ay isang magandang gawain. That is number 10. Ang paggamit ng timer sa pag-switch ng ilaw ay hindi nakakatulong sa pagtitipid ng enerhiya. Yan na natin. 9. O 8, di pala yung mga Alam mo, very obvious. Very obvious talaga. Now you know. Now you know. Now you know. Magbasa ng maayos. Bukas mo sila kung kayo wala sa tayo. Tapos ko na ito, dahil wala ka rin now. para sa inyong assignment. So, para sa inyong assignment ay tumuhin na larawan na nagpapakita ng buhay ng ating topic about sa pagdidilig ng tubig at volume. Okay? Stand up. Maraming salamat sa inyong operasyon at sa pagiging aktibo po sa ating libro. Okay, goodbye class.